Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng Salita ng Diyos, the Book of James, Aklat po ng Santiago, chapter 1, verse 18. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo'y maging pangunahin higit kaysa lahat ng kanyang mga nilalang. Know your design. At alam niyo po, ito pong James chapter 1 verse 18, ito po ang counterpart ng Ephesians chapter 2 verse 10. At para po ma-fulfill natin yung ating destiny bilang mga anak ng Diyos, kailangan alam natin yung ating disenyo. At alam niyo po ba na majority ng teaching na natatanggap po natin sa ating mga churches ngayon ay patungkol lamang doon sa ating belief system. Yung mga do's and don'ts. At karamihan po ay man-made theology. What we need to hear ay yung mga katotohanan po na dapat masumpungan natin bilang mga anak ng Diyos. Yung katotohanan na sino tayo bilang mga anak ng Diyos, who we are in Christ Jesus, and what we are capable of. Kasi ito po'y mahalaga eh. At ang Christianity po at ang new birth experience, yan po ang itinuturo. Yan po ang pagkakaiba natin sa ibang pananampalataya. Tayo po ay na-born again. Supernatural po yun. Ngayon malinaw po, maging si Apostle John, ini-emphasize niya ito sa 1 John chapter 3 verse 2. Ang sabi niya, "Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when He appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is." At si Apostle Paul, sabi niya sa Romans chapter 8 verse 19, "The creation waits in eager expectation for the sons of God to be revealed." So tayo po mga kapatid, ang tinutukoy po dito, mga anak ng Diyos. Yung ating binagong buhay na tinatawag na God's workmanship in Christ Jesus. At sa James chapter 1 verse 18, tayo po yung first fruit na tinutukoy po rito. Ngayon, para maintindihan natin malinaw ang ating destiny, bumalik po tayo sa creation. Ang original intention ng Diyos sa tao, man was created for dominion. Kaya makikita nyo sa Genesis chapter 1 verse 27, we are created in the image of God. At alam nyo po ba, nung tayo'y na-born again, bumalik po tayo doon sa imahin na yun, sa image na yun. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 24. At sa Genesis chapter 1 verse 28, ang Diyos po, binless niya ang tao. Malinaw po yan. At inutusan niya to fill the earth, subdue it, and rule over every living creature. Yun din po ang sinasabi ng Psalm chapter 8 verses 4 to 8. Kaya lang po sabi ng Romans chapter 3 verse 23, we lost the glory. Nawala sa atin yung glory dahil sa kasalanan. Kaya napakaganda sana ng kalagayan ng tao, kung hindi siya nagkasala. Pero salamat na lamang po, tinubos tayo ng Panginoong Jesus at tayo po ay na-restore. Tayo mga nanalig sa Kanya. Yun po ang sinasabi ng Romans chapter 5 verse 17, so that we can reign in life. Umalik po tayo doon sa original na intention ng Diyos sa tao. Ngayon, pag pinag-aralan niyo po yung 1 John, marami po kayong matututunan dyan. Isa-isahin ko po sa inyo bilang mga anak ng Diyos, we have fellowship with God. Sabi sa 1 John chapter 1 verse 3. Sabi sa 1 John chapter 2 verse 6, we can walk in love like Jesus did. Ang sabi sa 1 John chapter 3 verse 9, we cannot continue to sin. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. Sabi sa 1 John chapter 4 verse 4, we can overcome Satan. Sabi sa 1 John chapter 5 verse 4, we can overcome the world by faith. Kaya alam niyo po, ito po ang inyo pong design, mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos. Dapat maintindihan po ninyo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa mga powerful truths na natutunan namin today. Ito pala ang disenyo mo sa aming buhay bilang mga anak
ng Diyos. Salamat po at sa pamamagitan ng iyong salita, naintindihan namin na kami pala ay meron ng fellowship sa iyo, Panginoon. At higit sa lahat kami marunong nang lumakad ng may pag-ibig at hindi na kami magpapatuloy pa sa kasalanan. Nakikita rin namin na posible na pagtagumpayan namin ang gawa ng kaaway at pagtagumpayan namin ang sanlibutan sa pamamagitan ng pananampalataya. Nananalig kami, Panginoon, sa mga katotohanan ito at inaasahan po namin yung gagawin mong pagbabago pa sa aming buhay as we fulfill our destiny as sons of God. And today, Lord, we glorify you. Nagpapasalamat kami sa mga katotohanan ito na ginawa mo sa aming buhay. Ito po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang naluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.